Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa United States of America, Canada, Saudi Arabia, UAE, Singapore, Malaysia, at sa anumang punsulok ng mundo ay may Pilipino. Sa ating pong mga OFW at sa ating pong mga seafarers, kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay natutungkol sa 25 Centimo 2007 smaller text. Yan, smaller text sa kanyang obverse side. Ito pala sa benching ko, itong 25 centavos na to, yan ang likuran niya. Minsan ginagamit nilang harapan niya. Yung sa piso yata, ginagamit nilang harapan. Minsan hindi. Tapos itong likuran na to, siyang ginagamit na ito raw ang harapan. Ito pala ang harapan. Sa benching ko sa 25 centimos, ito yung tinatawag nilang obverse, yung harapan. Tapos ito yung reverse. Pero minsan ginagamit rin nilang reverse yun eh. Ito ang sa benching ko. Mag-concentrate po tayo sa benching ko. Ito po yung likuran. Ito po yung harapan. Bali, ang nagiging valuable po talaga, yung talagang, yung talagang medyo mahirap hanapin, ito po, yung smaller text. Kasi maliit ang kanyang maliit ang kanyang mga text, mga letters, Tingnan niyo po, maliliit po yung letters, tsaka yung niya, kaya tawagin nila yan, smaller text. Yan po ang nagiging valuable po sa sa 25. Mangyari may napasadahan akong may napasadahan ako dito sa eBay. Ipinagbibili niya po yung ganito niyang coins. Medyo mataas po Halos nasa $130. Ito po Pakita ko po Ayan, eBay. Ito po ang kanyang coins. Pero hindi niya naman dinitalye yung sa likod. Pero ang inala ko talaga dyan, yan smaller text yan sa likod niya. Smaller text, yan. Obverse smaller text. Mamaya papakita ko rin yan. Ayan, 25 centimo BSP Series 2007 magnetic. Pinagbibili niya po ng 6,292.66. Tapos plus shipping fee, 900, no? Tapos $130 yan. Sa malaki ang mahal, medyo mahal niya yung pinagbibili. May presyo. Pero yung presyo naman po niyan kung sa ang gusto kong mangyari, bibigyan ko siya ng may katuwiran siya. May katuwiran siya na ipagbili yung 2007 niyang coins ng napakamahal dahil nga medyo rare. Pero masyadong mahal. Sumobra ng mahal. Sumobra mahal. Sabagay, coins niya yan Sarili niya yan. Sarili niyang presyo yan. Pero may katuwiran siya na ipagbili ng ganyang coins kasi medyo mababa ang low minted yan Low minted siya, yan. Ito, papakita ko naman ngayon ang varieties exist on year 2007 of Philippine 25 centimo. Yan. Obverse, yan, sabi niya. Obverse, all die use is smaller text. Bali yan. Yan ang niya. Yan ang kanyang smaller text. Ayan po yung smaller text. So, nakita niyo po yung yung distansya ng Bangko Sentral. Bangko Sentral, yung distansya. Siya? Malaki ang distansya niya. Kung sa ayan yung malalaki ang distansya niya. Kahit dito sa number, 1993, tsaka yung Bangko, tsaka yung sa Pilipinas, Yung distansya niya, malalaki. Ibig sabihin po, yan po yung naging valuable po. Yan po yung may presyong mataas sa pagdating ng panahon. Kasi ginagamit pa natin, hindi pa pwede ibenta sa atin. Pero sa ibang bansa, medyo mataas ng ang presyo nila dyan. Dito sa, smaller text. Para sa 2006 na na 25 centimo, hirap hanapin nun. Ito naman yung, ipapakita ko naman tong, ayan po obverse, new die use, larger text. Yan, larger text naman. Ayan po yung distansya ng Bangko Sentral. Yan. Bangko Sentral. Ayan po yung distansya. Maliit po. Tsaka yung letters niya, malalaki, no? Ayan. Malalaki yung letters niya. Pero yung mga harapan niya, pareho lang po.
Pareho lang ang ginamit. Ay, yung likuran. Yung likuran pala. Pareho. Nakakalito talaga yung likuran at harapan eh. Nakakalito yan. Pero kailangan aaralin natin. Pagka nasanay na rin tayo, kasi nabatak na, matatandaan na rin natin yan. Pagka parati lang tayo nagre-review. Ayan. Ito yung distansya ng central, oh. Bangko Sentral, distansya, no? Tsaka yung letter, maliit, oh. Yan. Kukuha ko nga ng magandang, ano to. Tingnan natin, para makita natin. Ay, dumilim yata yung ano ko. You know, yung 1993, malalaki to. Ito, maliliit, oh. Yung kanyang letters, maliliit. Yung bangko, tingnan po, ah. Tingnan po yung letters na bangko. Itong obverse, smaller text, maliliit po yan. Yan. Yan, medyo nakita na. Nakita na yung bangko, yun po yung kanyang ano. Saka yung number, yung number na 1993, mas maliliit to. Ayan. Bali, ang valuable po, yung ano ang valuable po, itong smaller text. Smaller text. Pupuntahan naman natin yung yung kainumista. Bagay, kinumista yung karuktong nito. Yung karuktong nito, ito. Ayan, sa 2007. Bali, yung kanyang frequency, no? 2007, larger text on both reverse side and obverse side. Yan, 5% po ang kanyang minted, no? Frequency po, 5%, no? So, tapos yung frequency ay yung frequency ng minted niya kung gaano karami, 5%. Ito naman, ibig sabihin, pagka maliit ang kanyang percentage, ibig sabihin, low minted po yun. Yan, 2007, basahin naman natin. Larger text on reverse side. Tapos, yung reverse side. Tapos, sabay, smaller text on obverse side. Yan. Ayan po, no? Bali kung aanin natin, no? Obverse, all die use smaller text. Ayun. Yung smaller text niya. Tapos ito naman, larger text. Harap-likod, no? Harap at likod. Larger text siya. Bali ito, smaller text. Yan. Saan ba yung smaller text? Smaller text on obverse side. Bali, ang obverse side niya, ang harap niya, ito. No? Ayun, no? Smaller text on obverse side. Yan, ha? Nakasulat dito. Smaller text on obverse side, 1.8 ang kanyang frequency. Ibig sabihin, medyo low minted siya. Ibig sabihin, yan ang magiging valuable po sa atin ngayon. Yan ang magiging valuable na 2007. Kaya kung hahanapin nyo rin yan. Pero yung 2007, maano na rin, 5%, mababa na rin po yan, Pero mas mababa to, 1.8%. Okay po, kuha po ba? Nakakalito rin, pero pagka aaralin lang natin, makukuha rin po yan. Larger text on reverse side, smaller text on obverse side. Yan. Ayan yun, no? Smaller text on obverse side. Yan. Ay, yung smaller text, oh. Ito naman yung larger text. Oh, yan. Mali doon sa obverse side nagkatalo. Oh. Pero pati yung cogwheel niya, medyo may may pagkakaiba, no? Ayun, no? Kanyang cogwheel, oh. Nanginig kamay. Yung kanyang cogwheel, no? Yung mga ngipin. Yung mga ngipin, may pagkakaiba rin, no? O, yan. Ayan. Kung sa marami pa tayong marami pa tayong madidiscover kapag marami pa tayong madidiscover mga coins, mga mga istorya ng coins kasi kumbaga hindi pa talaga naglabas ang Ang mga datos kasi puro frequency. Sa mga numista, hindi pa talaga datos ng ng central bank, pero pag naglabas na sila ng datos niyan, marami pa tayong malalaman, matutuklasan, tsaka siya, sa
marami pa tayong madidiskubre. Magugulat tayo pagka nilabas nila yung datos kasi ang dami nating coins na magiging ano ha. Ang dami nating coins na magiging kung sa ano magiging ano siya kung sa ano mapagkikwentuhan maraming coins kasi 10 piso, piso, 25, isang mamera. Ayan, yung wala nga alas 50, no? 10 piso. Pero mo ano na pag sa ano marami tayong madidiskubre, marami tayong malalaman. Ang dami nun eh, ang daming coins nun eh, pagka hindi na po ginagamit yun. Sa ano, marami pa tayong malalaman. Okay po ah, hanggang sa muli po. Sana'y nakapagbigay ako ng konting impormasyon, konting aliw para sa pangngolekta ng coins. Lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Okay po, bye for now. Don't forget to subscribe.